hahanapin ng tao. So, kinakailangan mag-create ka ng need. Para ba sila sa mo, sige, sa party yan. Kinakailangan ang perception, ang mindset, tuwing may party, yung produkto nyo, hindi pwedeng wala. Kasi hindi kompleto ang party pag wala yan. Diba? Parang beer. Hindi pwedeng mag-party nang walang counting alcohol. Beer ang pinakaunang-unang maiisip. Kahit na walang hard drinks. Yung produkto nyo, hindi ganon. So, sa produkto pa lang, may problema na tayo. O assuming, ngayon talaga produkto nyo, nabili nyo na yan, gusto nyong pangatawanan, babaguhin nyo ang strategy ninyo ngayon. Depende sa composition. Dalawa kasi yan. Yung form and contents. Yung form, anong forma ng produkto para inumin? Yan ba'y nasa Tetra Pak? Yan ba'y nasa bote? Yan ba'y nasa plastic? Yan ba'y nasa pitchel o nasa dispenser? Number 2, yung content, ano ba laman yan? Yan ba'y may vitamin C? Yan ba'y may gatas? Iyon ang naiba ron eh. Yan ba'y may kaunting alak? Yung sinasabi nyo, may kaunting tea, chocolate. Flavoring na yan eh. But aside, there must always be something na different. Kasi otherwise, run of the mill na mga shakes yan na kapareho lang yan ng iba, walang naiba. So, importante na yung produkto ninyo may unique selling proposition. Ano ba na iba sa produkto ko? Inaisip pa kayong naiba dyan sa produkto ninyo? Mukhang hindi naiba yung isineserve to sa kuhan, isineserve to sa party. Hindi naiba yun. Ha? Kahit anong produkto pwede iserve sa party. Kahit kanin. Diba? Basic. Kanin. So, ibig sabihin, huwag kayong mamili ng party kung ang produkto nyo hindi talagang tailor-fit sa pag-party. Parang beer. Hindi pwedeng mag-party nang walang beer. Pag naalala mo may party, alam mo na inikainan, alam mo na iniinuman. Diba? So, yung produkto ninyo, doon pa lang, inapprove ba yung produkto ninyo? O kayo lang? Bahala na kung anong produkto, basta sa inyo lang strategy, Opo, at costing. saka madedepend po ng ano. Ha? Mahirap At saka kung i-depensa ito madedepend po namin, yun nga. Oo, mahirap i-depensa. Kasi, maraming ganito. Anong naiiba? Kung ang alcohol, kung ang, anong tawag nito? Yung produkto ninyo may slash. Alam niyo ba slash? S-L-U-S-H. Slash. Yung pinong-pino na yellow na pagka ininom mo, natutunaw sa bibig mo. Merong nauso ng araw dito, may dispenser na ang tawag slash poppy. It's too expensive sa state galing yun. Pero yung pagka sinahod mo, parang ice cream yun eh. Pag inom mong ganyan, iba yung dating na ito dapat lagay nyo ng ganon kasi walang may islas dito sa atin. Ang kaiba nito, ito lang dapat palalamigin. Yun po ba yung parang mga dispenser na gumaganon? Oo. Tapos nagyayelo siya? Oo, Tapos nagyayelo siya. po siya? Oo, pero Yun po yung ano namin, yun po yung plano namin na gagamitin po namin. pero wala dito ngayon yan sa Pilipinas. Saan nyo po siya na ano? Sa Amerika yun eh. Dati nagkaroon dito na wala na yun eh. Pero ang pagka-yelo noon, ibang iba, pinong-pino talaga yun. Opo. Na maramdam mo sa dila. Pag ginanon mo, manipis, pag inom mo, kasama ng drinks, Malinamnam. hindi katulad nung nabibili ngayon, di ba pag ganun mo, puro yelo, ang lamig, na ang sakit sa alam mo. Yun hindi. Pag iniinom mo, lalong masarap kasi tuloy-tuloy mong maiinom na pinong-pino yung ginaganon niya dila. Kaya islas ang tawag doon eh. Pinong-pino yun, para tubig lang yun, na buo. Pero pagka dininan mo ng dila lang ha, napipino yun. Nararamdaman mo ngayon yung lasa ng halimbawa, vanilla. Vanilla? Ha? Vanilla ito. Oh, chocolate ito. By that lang ha, yun ang talagang hahanapin. Pag may party, kailangan yun. Summer, kailangan yun. Opo. Kasi yun ang magagandang produkto. Incorporate nyo sa produkto ninyo. Kasi kung ordinaryong vanilla lang yan, ordinaryong tea, bumila lang ng iced tea. Pare-pareho lang. Diba?
Eh lahat naman ng mga